Wala nang mura. Mapapagura ka talaga. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap sa hapon ito. Galing po kami sa Davao City at hindi pa po ako nakaka-uwi dahil napagsabihan kami na naghihintay po ang ating mga kababayan dito sa Kalamba. Hindi naman po pwede na hindi namin kayo tagpuin ngayon. Baka mamaya magtagpo kayo sa atin. Bakit po imbes na maging mura ang mga bilihin, ang pagkain, ang kuryente, at lahat ng bagay na kailangan ng mamamayan para sa mabuhay, ay wala nang tigil ang pagtaas. Bakit po kaya? Dahil po sa malalang katiwalian at korupsyon sa ating bansa. Lubog na po ang ating bansa sa korupsyon. Meron nga pong nagpadala sa akin ng isang litrato sa Viber. Meron pong isang flood control project. Hindi pa po dumarating ang baha. Wala pa pong tubig. Nagiba na po yung project. Kaya nakalagay po dun sa kanyang minota, flood control project, sabi niya. 80% lupa, plus 15% semento, plus 5% bakal, equals pera. Napakahirap po talaga. Ngayon po, darating na naman po ang mga kumakandidato bilang senador sa kabilang kampo. Lalapit silang lahat sa inyo para sa ganon ay humingi na inyong mahalagang tulong upang sila'y muling mailuklok sa kanilang mga pwesto. Hindi ba ninyo itatanong sa kanila, bakit po kayo lumalapit na naman sa amin? Samantalang yung tungkulin po na ipinangako ninyo sa amin maraming panahon na nakararaan ay wala namang natupad. Yung pangako po ninyo na magandang buhay, na mailagay nyo po kami sa magandang kalagayan, nasaan na po yun? Lalapit sila sa inyo, meron daladalang konting ayuda. Ang tawag po nila dyan sa mga ayuda, AKAP, AX, tupad, at kung ano-ano pa. Ipagpalagay na po natin ang matatanggap ng bawat isa. Ngayong nalalapit po ang eleksyon ay 10,000 piso. 10,000. Kapag ka-divide nyo po yung 10,000 sa 365, ibig sabihin sa loob ng isang taon, meron kayong makukwentang amount dyan. Ano man ang makwenta nyo, i-divide nyo uli by 6. Sapagkat ang termino ng isang senador ay 6 na taon. Katapos-tapusan ang makukwenta ninyo dyan, 5 piso isang araw ang katumbas ng ibibigay nilang 10,000 sa inyo sa loob ng panahon na sila ay uupo sa Senado. 5 piso po. 5 piso katapat ng 2 hopya o kaya 2 candy. Yan po ba ang inaasahan ng bawat isang mamamayang Pilipino? Hindi! Yan po ba ang ipinapangako nilang pagsisilbi sa inyo?
lalapit sila sa inyo, iaabot ang konting pera, mapaligaya ko. Mapaligaya siguro kayo, baka wala pang isang araw eh. Baka lahating araw lang, wala na yung binigay nila. Ang katapat po nun, sa loob ng 6 na taon, 5 piso isang araw. Sa harap ng napakamahal na bilihin, na sa araw-araw ay nagiging hamon sa bawat isang Pilipino. Maawa po kayo sa ating bansa. Maawa kayo sa inyong pamilya. Huwag kayong papayag na insultuhin kayo. Ang Pilipino ay merong dangal. Ang Pilipino, hindi niya ipagpapalit ang kanyang dangal. Ayaw ng Pilipino ang ayuda. Alam po ninyo ang ayuda, kailangan lamang po natin yan sa panahon ng krisis. Nasunugan, tulungan mo. Nabagyo, nabaha, tulungan mo. Yan yung ugaling Pilipino. Pero kaya siya pupunta, dala-dala yung ayuda sa'yo. Para sa ganon, ay malinlang kanya. Para sa ganon, sa kinang ng perang dala-dala niya, baka sakaling ikaw ay mailigaw niya. Binabayaran niya ang boto mo. Huwag po ninyong ipagbibili ang kinabukasan ng inyong pamilya. Ang Pilipino po, kahit mahirap ang kanyang buhay, ang gusto niya, ang gusto ng Pilipino, bigyan mo siya ng pagkakataong makapagtrabaho. Yun ang gusto ng Pilipino. Ang Pilipino ay merong karangalan. Ganun po ang dapat ninyong gawin. Meron kayong pagpipilian. 2 teams lamang ito. Yung team namin po, Team Suka. Tinawag po kaming nagbebenta at bumibili ng suka. Huwag po kayong magagalit doon. Pabayaan nyo na po yan. Okay lamang po yan. Kasi po kung sa dalaga, kagaya po ng napakaraming dalaga na nakikita ko ngayon, ang gaganda pa. Kapag ang dalaga may asim, komplimento po yun. Ang Team Suka ay may asim. Yung kabila, sinusuka! umasim na. Umasim na. Isimplify na lamang po natin ang issue, mga kababayan. Gawin nating simple ang pinag-uusapan. Iboboto nyo ba yung team na silang may kagagawan kung bakit napakataas ng presyo ng lahat ng bilihin? Hindi! Iboboto ba nyo yung team na silang may kagagawan kung bakit lubog na sa katiwalian at korupsyon ng ating bansa? Hindi! Pati pera po ng PhilHealth, kinulimbat na. Pati pera ng PDIC, kinulimbat na. Pati pera ng 2 bangko na ang kanilang gawain ay palaguin ang ekonomiya ng bansang ito, kinulimbat din. At inilagay nila ang mga perang yan sa mga proyekto na silang ang kikita. Yan po ba ang team na iboboto ninyo? Hindi! Yung team na yan din ang may kagagawan kung bakit na-impeach ang Vice President. Gusto nyo ba yung team? Hindi! Yung team na gustong tanggalin ang Vice President? Hindi! Wala pong kasalanan ang Vice President. Ako po ay kasama sa House of Representatives. Ang kalabang ko po ay napakarami. Napakarami nila. Ngunit sinasabi ko sa kanila, mali ang batayan ninyo. Mali pati proseso na ginamit ninyo. Walang kasalanan ang Vice President.
Yang team na yan ang gumawa ng paraan para sa ganun ma-impeach ang Vice President. At kapag ka yung team na yan ay nanalo uli, tuloy-tuloy na nilang tatanggalin ang Vice President. Alalahanin po ninyo mga kababayan, ang ating pangalawang Pangulo Sara Duterte ay inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino. Ang bawat isa sa inyo ay kasama doon sa bumoto sa kanya. Yung kapangyarihan na ibinigay ninyo sa Vice President, basta-basta na lang nilang tatanggalin. Yun po yung team na lalapit uli sa inyo. Sila po uli ang lalapit sa inyo. Lalapit na nagmamagandang puso. Ewan ko naman kung papansinin niyo pa. Yung Team Suka, sila lamang ang nakakaalam kung paano i-address ang lahat ng hamon na kinakaharap ng ating bansa. Ang Team Suka na nandito sa inyong harapan ngayon, sila lamang ang magtatanggol sa kapalaran ng Vice President. Wala nang iba. Sa sandaling makahanap sila ng 16 na senador sa susunod na Kongreso, sa susunod na Senado, matatanggal po ang ating Vice President. Yan po ang kanilang gustong gawin. Kaya ang gusto po nila, 12-0. 12-0 daw po. Walang mananalo isa man sa PDP laban. Yun ang kanilang gusto. Sapagkat gusto nilang siguruhin na matatanggal ang Vice President. Papayag po ba kayo na mangyari ito? Ang PDP laban po, sila lamang ang merong kakayahan ay pagtanggol at pigilin ang kanilang mga balakin. Mahalin po natin ang Pilipinas. Sagipin natin ang ating bansa. Kilalang kilala na po ninyo kung sino-sino yung mga kandidato sa kabilang team. Kilala na po ninyo, di ba? Pabalik-balik na lang. Pabalik-balik. Yung karamihan sa kanila, nakabalik na ng ilang beses. 2, 3, hanggang 4 na beses na nakabalik sa Senado. Ano ang kanilang mukha na iharap sa inyo? Anong mukha ang iharap sa inyo? Kailangan po ninyo silang tanungin. Paglapit po, ang totoo niyan, hindi po sila lumalapit ng personal. Ang ginagamit nila, television, ang ginagamit nila, radyo, mga tarpaulin, kung ano-ano, sapagkat nahihiya sila na lumapit sa inyo. Sapagkat titingnan nyo sila sa kanilang mga mata, hindi sila makakatingin sa inyo. Ngunit ang PDP laban, sila po, titingnan kayo straight in the eye. Maraming salamat. Magandang hapon sa ating lahat. Unang-una, magbibigay-pugay muna ako sa lahat ng mga kasamahan natin na sumabay ngayon sa rally na ito ngayong hapon na tinatawag natin ang Ayusin Natin ang Pilipinas rally. Unang-una, tawagin ko muna itong mga taong ito, kagaya ninyo. Sila andito dahil sa kanilang pagmamahal kay Pastor Apollo Kibuloy, dahil sa kanilang pagmamahal kay Pangulong Rodrigo Duterte, dahil
Inday Sara Duterte dahil sa kanilang pagmamahal sa buong senatorial slate ng PDP Laban. Itong mga tao na ito, wala itong tinatanggap na ayuda, ha? Hindi ito hinahakot. Yes! Walang akap, walang AX, walang tupad, pero merong pangarap na gaganda ang kinabukasan ng Pilipinas. Unahin natin tawagin ang ating mga kababayan sa Baguio. Kumusta kayo dyan? Hindi ko nahahabaan yung aking pananalita. Basta ako, gusto ko lang talagang siguruhin natin. Alam nyo, kagaya sa nangyari ngayon, no? Andyan yung ating mga kababayan kahit walang ayuda. Anong ibig sabihin yan? Isabay pa natin yung mga survey na nagsipaglabasan ngayon na nakikita natin na lahat kami sa PDP Laban ay pasok sa survey. Yan ang totoong survey. Yes! Yan ang totoong survey. Kaming siyam sa PDP Laban ay pasok sa Magic 12. Anong indicator? Anong explanation yan? Anong explanation? Bakit ganun? Yun ang sinasabi natin na protest vote na mga taong nasasaktan, na mga taong naiinis, at mga taong galit sa ginagawa ng kasalukuyang kapangyarihan. Tama! Yan, mga tao niyan, tahimik lang yan. Pero pinapakita nila yung kanilang saloobin pagdating sa eleksyon. Kaya, I'm warning you, hold your breath, tighten your belt. Pagdating sa eleksyon, sasabihin ko sa iyo, magugulat na lang ang lahat na itong siyam na ito, Attorney Jamie Bundok, yours truly, Mr. Malasakit, Senator Bongo, JB Hinlo, Attorney Raul Lambino, Congressman Rodante Marcolita, of course, ang ating pinakamamahal na si Pastor Apollo Quibulon, at si Attorney Vic Rodriguez, at Philip Ipi Salvador. Magulat na lang kayo pagdating sa eleksyon. Itong lahat na ito ay nakakalusot. Ako, I am not trying to be a prophet. I'm just trying to share with you yung aking nakikita habang ako yung umiikot sa buong Pilipinas. Nakikita ko talaga yung damdamin ng puso ng Pilipino. Na gusto nila talaga, sir, straight PDP Laban kami. Yun lang yung nagsasalita. Pero yung iba tahimik. Ayaw magsalita. Pero sabi nila, makita na lang ninyo, sir, sa magiging resulta ng halalan. Tingnan ninyo kung anong kalalabasan yan. Kaya, sana tayo, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Fight pa rin tayo, kumbate pa rin tayo. Ano yung nangyayari ngayon, di ba? Everyday makita mo sa social media, meron papalabas ng binablog na nila yung paggagamit nila ng shabu. Nakita ninyo? Ginagawa ng live sa Facebook yung paggagamit ng shabu. Ang masaklap nito, parang itong mga tao na ito, pakiramdam nila ito na ang new normal. Normal lang nagagamit ka ng shabu. Normal lang na ipagmamayabong mo sa buong mundo na ikaw isang drug user. Bakit? Ano na nangyari sa utak ng ating mga kababayan? Hahayaan ba natin na magiging ganito na lang palagi? Hindi! Kaya tayo andito dahil nga sabi natin, ayusin natin ang ating bayan rally. Yan ang purpose sa rally na ito. Ang mahirap dyan, yung ating mga anak, kabataan natin, wala tayong control sa kanila. Sila sige scan sa social media at nakikita nila itong mga adik na gumagamit ng sebo na pinag-post yung kanilang illegal activity. Anong isipin ng kabataan? Ay, normal lang pala. Ay, sikat ka pala kung gagamit ka ng sebo. Kikita ka pa dahil ginagawa mong content sa iyong vlog yung paggagamit ng sebo. Kawawa. Kawawa ang kabataan, kawawa ang Pilipinas. Kaya huwag nating hayaan ito. Alam nyo, itong line-up na siyam ng PDP Laban,
wala dito kahit isa gumagamit ng Shabu. I can assure you, Yes! Tama! ako'y magpapabitay kung mayroong isa dito na gumagamit ng Shabu o kahit anong klaseng drugs. Ito mga tao na ito, malinis talaga. I can assure you. Kaya, tulungan natin ito sila dahil sila ay magiging team na tagapaglinis ng ating bayan. Tutulong sila sa ating kampanya laban sa illegal na droga. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan ko. Maraming salamat po sa mga taga Laguna, sa inyong napakainit na pagtanggap po kanina. Kanina po maraming lumapit sa akin. Papasalamat. Kanina pag motorcade namin, may sumisigaw, salamat sa malasakit, salamat sa mga super. Magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapagserbisyo po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kababayan ko. Hindi ko po sasayangin yung pagkakataong binigay niyo sa akin. Magtatrabaho po ako para sa Pilipino. Hindi po ako politiko na mangangako sa inyo. Gagawin ko lang po ang aking trabaho.